Lamang lupa, kababalaghan sa baryo. Sa isang tahimik na baryo na kung tawagin ay lamang lupa, may isang taong nagngangalang Mateo. Siya ang unang taong mapapansin mo pagpasok mo sa baryo, isang matanda na laging nakatambay sa harap ng kanyang bahay. Maya-maya'y maglalakad siya patungo sa iyo at magsisimula ng kwento na magdadala ng takot sa iyong puso. Alam mo, anak, may mga bagay dito sa lamang lupa na hindi mo basta-basta malalaman, sasabihin ni Mateo habang masugid kang nakikinig. Isa sa pinakamahiwaga dito ay ang puno ng balete na matatagpuan malapit sa gilid ng kagubatan. Matapos ang ilang minuto, aalukan kanyang sumama sa kanya patungo sa lugar na tinutukoy niya. Habang naglalakad kayo, maaaring mapansin mo ang tahimik na hangin at ang marahang humihipong kakaibang tunog na nagmumula sa gubat. Pagdating sa lugar, ipinapakita niya sa iyo ang malaking puno ng balete. Dito ko naranasan ang hindi malilimutang karanasan, sabi ni Mateo na may sulyap na nagpapahiwatig ng pangamba. Sa kanyang kwento, naaninag mo ang nakaraan ng baryo. Noong unang panahon, may isang tribo na naninirahan sa lugar na ito. Sinasabing nagkaroon sila ng ritual para hindi mawala ang kagubatan at mapanatili ang katahimikan sa kanilang baryo. Ngunit isang araw, nagkaroon ng di pagkakaintindihan sa pagitan ng mga tribo, at ang ritual ay nauwi sa isang sumpa. Simula noon, lumitaw ang mga anino ng mga tribo sa gabi, at ang mga puno ng balete ay naging saksi sa mga pangyayari. Natuklasan ni Mateo na kung ikaw ay nasa ilalim ng puno sa tamang oras, maririnig mo ang malamlam na boses ng mga naglalakad na anino at mararamdaman mo ang malamig na hangin na dumaraan sa iyong likod. Hindi siya pinaawat ng takot habang nagkukwento. Ang paglalakad sa dilim ng kagubatan na paminsang nadarama niya sa gabi ay laging kasunod ng malamig na hangin at marahang kakaibang halakhak. Palaging may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Nang maganap ang paglindol sa baryo, tila ba nadama niya ang malakas na galit na nagmumula sa kagubatan. Sinabi niyang nakita niya ang mga anino na naglalakad ng mas mabilis at narinig ang mga panaghoy ng mga espiritu na tila ba nagngangali. Minsan, may naririnig akong mga haka-hak ang naglalakad malapit dito, sambit ni Mateo, habang tinutok niya ang kanyang tingin sa kaharian ng kagubatan. Tila ba may isang nilalang na nagmamasid sa atin mula sa loob ng dilim. Ipinagtapat niya na may mga ilang residente ng lamang lupa ang nakakaranas din ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari. May mga naglalakad na anino sa likuran ng kanilang bahay, mga mistyong bumabalot sa mga tanyag na lugar, at mga katawan ng tubig na umaakyat sa mga bukid. Ngunit ang pinakatindi, ayon kay Mateo, ay ang nakakakita ng mukha ng isang bata sa bubong ng kanyang bahay tuwing gabi. Ang bata ay laging nakaharap sa kanya, na tila ba nanlilisik ang mga mata. Hindi ko alam kung sino o ano siya, pero ang mga mata niya ay nagdudulot ng matinding takot sa akin, sabi ni Mateo na may naglalakihang pangamba sa kanyang mga mata. Kahit anong gawin niya, hindi niya magawang makipag-usap sa bata o malaman kung ano ang nais nitong iparating. Minsan, naririnig niyang nangungusap ito ngunit ang mga salita ay tila ba nanggagaling sa ibang dimensyon. Habang patuloy ang kwento, nararamdaman mo ang unti-unting pag-apo ng takot sa iyong sistema. Ang baryo ng lamang lupa ay tila ba nababalot ng misteryo at pangamba na hindi mo maisip na totoo pala itong nangyayari. Lalim ang iniikot ng kwento, at habang nagiging masalimuot ang mga pangyayari, nadadama mo ang malakas na tensyon na bumabalot sa iyo. Hanggang sa isang araw, habang naruroon ka sa harap ng puno ng balete, mararamdaman mo ang hindi pangkaraniwang init na damapo sa iyong balat. May hinihintay na bang mas nakakakilabot na pangyayari.
Sa paglipas ng mga araw, nadama mo ang dumaraming kakaibang pangyayari sa baryo. Minsan, naririnig mo ang mga haka-hakang boses na nagmumula sa dilim ng kagubatan. Ang mga halakhak na dati malambing at malayo ay unti-unting lumalapit ng mas matindi at nagiging mas malupit. Nang gabi ng maulan, may narinig kang mga hakbang sa labas ng iyong bahay. Tinungo mo ang bintana at nakita mo ang malamlam na ilaw ng mumunting kandila na naglalakad palapit. Paminsang maririnig mo ang hilik ng malambing na boses ng bata. Hindi mo alam kung paano at bakit, ngunit nakadama ka ng matinding pangamba. Sa iyo'y dumating ang pangangailangan na alamin ang misteryo sa likod ng baryo ng lamang lupa. Sa kaharian ng kagubatan, nagtungo ka sa ilalim ng puno ng balete. Ang mga anino na dati tahimik na naglalakad ay tila ba nagiging mas mabilis ang pag-ikot. Ang malakas na hangin na paminsang dumadaan ay tila ba nagiging paminsan-minsan na lamang, nagdadala ng pangambang hindi maipaliwanag. Isang gabi, habang ikaw ay naglalakad sa madilim na kagubatan, nakarinig ka ng mga boses na nag-uusap. Muling naririnig mo ang mga haka-hakang boses, at tila ba may pag-uusap ang nangyayari sa iyong paligid. Ang ritual ay dapat baligtarin, sabi ng isang boses na nagdudulot ng hangin sa iyong batok. Pakiramdam mo ang panginginig ng lupa sa ilalim mo. Ang kaharian ng kagubatan ay tila ba nagiging buhay, at ang mga anino ay napipilitang magtago dahil sa nararamdamang kapanganakan ng isang bagong puwersa. Sa iyong mga paghahanap, nadiskubre mo ang matagal nang nakatagong kwento ng isang espiritu na tinatawag na lihim na bata. Ayon sa mga nakakarinig, ang lihim na bata ay isang dating tribo member na naging biktima ng sumpa noong mga nakaraang panahon. Ito ang nagsilbing gabay sa mga anino, at ngayon nagbabalik upang buhayin ang ritual na siyang magpapahinto sa sumpa. Sa bawat hakbang mo patungo sa katotohanan, nararamdaman mo ang malamig na hagod ng bawat hangin. Ang boses ng lihim na bata ay naririnig mo na rin, isang matinis na tinig na nagbabalita ng pangako ng pagbabago. Habang dumaraan ang mga gabi, mas lalo mong nararamdaman ang mga pangyayaring nakakakilabot. Ang mga anino na dati tahimik na naglalakad ay unti-unting nagiging mas aktibo. Minsan, mapapansin mong may mga lumilipad na dahon ng puno na tila ba nagpapakita ng kanilang galit o kasiyahan. Isang gabi, habang ikaw ay natutulog, naririnig mo ang malumanay na pag-awit ng mga anino. Nagsanib puwersa sila para iparating ang kanilang mensahe, at sa iyong pagkakarinig, unti-unting napagtanto mo ang dahilan ng kanilang galit. Ang sumpa ay nagdudulot ng hindi kapanipaniwala at hindi makatarungan na kapahamakan sa kanilang kagubatan. Sa harap ng puno ng balete, binubukas ng lihim na bata ang portal papunta sa ibang dimensyon. Kasabay ng mga anino, hinaharap mo ang isang madilim at misteryosong landas. Ang mga lihim na ito ay tila ba nagiging mas malamig at mas mabilis, nagdudulot ng takot na parang sa huli, ang kaharian ng lamang lupa ay maaaring malunod sa kadiliman. Ang pagtulay sa pagitan ng dalawang dimensyon ay tila ba nagdadala ng pagbabago. Ang hangin ay paminsan-minsan na lamang humihipo, at ang malamig na init ay tila ba nawawala na. Gayun din, ang mga anino ay unti-unting nawawala mula sa iyong paligid. Ngunit, habang sumusulpot ang lihim na kwento ng lamang lupa, nararamdaman mo na ang kaharian ay hindi pa lubos na naghihilom. May isang pangangailangan na tapusin ang ritual at buhayin ang lihim na bata para muling maghari ang katahimikan sa baryo. Sa iyo'y nagtatanim ng kakaibang pangamba at takot, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman mo ang responsibilidad na kinakailangan mong gampanan.
Handa ka bang ipagpatuloy ang laban at tapusin ang ritual? O itutuloy mo ba ang pangangailangan ng kagubatan na ituring ang baryo bilang isang lugar na puno ng pangako at hindi ng sumpa? Nang dumating ang pagkakataon na kailangan mong ipagpatuloy ang laban, nadama mo ang malamig na hangin na dumaramay sa iyong katawan. Ang kagubatan sa paligid mo ay tila ba nagdadala ng anghel at demonyo na naglalaban para sa kapayapaan o kamatayan. Sa iyong paglalakbay, napagtanto mo na ang ritual ay kailangan ng isang pambalang daliri mula sa isang tao na may tapat na puso. Sinasabing ito ang magbubukas ng landas papunta sa kaharian ng anino at muling magbibigay buhay sa lihim na bata. Gayun din, ito ay magpapalayas sa mga anino na nagdadala ng pangamba sa baryo. Nagsimula ka ng pagsaliksik para hanapin ang taong may kakayahang tapusin ang ritual. Sa iyong pag-aaral, natuklasan mo ang kwento ng isang kabataan na nagngangalang Sofia. Siya ay isang simpleng tagalamang lupa na may likas na kakayahan sa pagsanib ng espiritu. Hindi ito isang madaling misyon, ngunit sa iyong pagkakaalam, tanging si Sofia lang ang may kakaibang kapangyarihan na kinakailangan. Sa isang gabi, hinanap mo siya at ipinaalam ang pangangailangan ng kagubatan. Dahil sa likas na pagkamatakaw ng tao sa kaalaman, ayaw ni Sofia sa simula na sumama sa iyong misyon. Ngunit sa paglaon, sa pagtakbo ng mga pangyayari at dahil sa matindi na takot na nararamdaman ng baryo, napilitan siyang sumama sa iyo. Sa pagdating ni Sofia sa puno ng balete, nararamdaman mo ang bigat ng responsibilidad na iniuukit sa kanyang mga balikat. Pinili mo na maging gabay sa kanya sa gitna ng dilim at misteryo na bumabalot sa lugar na ito. Ang ritual ay nagsimula. Sa gitna ng kakaibang liwanag at naglalakihang puno ng balete, nagkaroon ng ritual na nagsasanib sa buhay ng tao at espiritu. Nararamdaman mo ang pag-usbong ng enerhiya sa paligid, at ang boses ni Sofia na parang isang pailalim na awit na kakaibang diwa. Ngunit sa kabila ng mga pagsusumikap, biglang nagdilim ang paligid. Ang hangin ay nag-iba ng ihip, tila ba nagbabala ng malupit na kaganapan. Ang mga anino ay nagbabalik, at sa dilim ng gubat, nakakarinig ka ng mga hakbang na papalapit. Ang ritual ay hindi dapat matapos. Bulong ng mga anino sa iyong paligid, tila ba naghahanap ng kapantay sa dilim. Ang pangako ng kapayapaan ay nagiging tanong sa kanyang sarili. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy ang ritual. Naramdaman mo ang pag-usbong ng liwanag, ngunit tila ba napansin mo na tila ba si Sofia ay bumabalot ng kakaibang takot. Sinubukan mong kausapin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala at hindi maipaliwanag na pangamba. Ang mga anino ay nagiging mas makulay, naglalaro sa gitna ng liwanag at dilim. Ngunit biglang, ang mga ito ay unti-unting namumuo at nagbabalik sa gubat, na tila ba nagpapahayag na hindi pa tapos ang lahat. Nararamdaman mong ang ritual ay kumikilos papunta sa isang hindi inaasahang direksyon. Si Sofia ay unti-unting napapalibutan ng mga anino, na tila ba nagiging bahagi na rin ng ritual. Ang mga mata niya ay lalong nagiging malamlam, at ang kanyang mga kamay ay parang nagsisimula ng mawala sa sarili. Ang dilim ay bumabalot sa iyo, ngunit sa iyong kaharian ng isipan, nakikita mo ang larawan ng isang diwa na naglalakbay palayo mula sa kanilang kaharian. Mula sa madilim na gubat, isang boses ang bumabalik na parang kidlat. Sa kabila ng dumaraming panganib, nagpapatuloy ang ritual sa ilalim ng puno ng balete. Ngunit tila ba may isang puwersa na nagmumula sa ilalim ng kagubatan na nagbabanta sa tagumpay ng ritual. Ang pag-ikot ng ritual ay unti-unting napapansin mong tila ba hindi naaayon sa orihinal na plano.
Naglakad ka patungo kay Sofia, na tila ba nalulunod na sa kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga anino ay bumabalot sa paligid, at sa kanilang mga matang puno ng pangako at pangamba, nadarama mo ang masalimuot na kaharian na tila ba naglalaho sa iyong paligid. Bigla, nagkaroon ng katahimikan, at ang ritual ay parang nagmula sa isang bangungot na laging naghihintay na sumaklot sa iyong kamalayan. Si Sofia ay umiling at, sa pagkatapos, tila ba nawalan ng malay. Ang mga mata niya, dating puno ng takot, ay ngayon ay walang anuman. Ang gubat ay nagsimulang humihipo ng malupit na hangin, tila ba nag-aalay ng huling palm sa ritual. Ang dilim ay sumaklaw sa baryo, at ang mga anino ay naglaho sa madilim na kagubatan. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit, naririnig mong parang may kakaibang tawa na dumadaing sa hangin. Hindi mo malaman kung ito ba'y tawa ng kaligayahan o tila ba isang panaghoy ng diwa na nawawala na sa mundo ng buhay. Dahil sa pagmamasid sa kanyang mga mata, napagtanto mong si Sofia ay naging daan upang makapasok ang isang masalimuot na espiritu na tila ba nagdudulot ng kakaibang damdamin sa ritual. Isa itong diwa na matagal nang nawala sa kanyang tahanan, at ngayon ay nagkakaroon ng kapangyarihan na muling baguhin ang mundo ng buhay at kamatayan. Ang boses nito ay parang tinig ng kidlat, nag-uutos ng kapangyarihan na sumaklaw sa buong baryo. Ang ritual ay isang pagtatangkang magbukas ng landas patungo sa bagong kaharian, ngunit maling daan ang napili, anang espiritu na tila ba naglalabas ng malamig na hangin. Naglakbay ang kakaibang espiritu sa bawat sulok ng lamang lupa, tila ba nagdadala ng malamig na dilim sa bawat yugto ng ritual. Ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng kaba at takot sa mga residente, at sa iyo mismo. Sa gitna ng malakas na alingaw-ngaw ng kakaibang espiritu, nadarama mong ang ritual ay nasa bingit ng panganib. Isang malupit na hangin ang nagdudulot ng pangamba sa iyo, tila ba nagmumula mismo sa espiritu na nagdadala ng bagong sigwa. Hinahanap mo ang solusyon sa gitna ng kaguluhan. Ang baryo ng lamang lupa ay tila ba nasa gitna ng isang kaharian ng dilim at hindi mo alam kung paano lalabas sa sitwasyong ito. Sa iyong pagmumuni-muni, napagtanto mo na ang sagot ay maaaring nasa kamay ni Sofia. Dahil sa pag-aalinlangan, tumingin ka sa kanyang mga mata na tila ba naglalakbay sa ibang dimensyon. Ngunit sa gitna ng takot at pangamba, nakita mo ang sinumpaang ngiti sa kanyang mga labi. Ang ritual ay nabago, bulong ni Sofia na parang may kaharian ng dilim na naglalaro sa kanyang mga mata. At ako ang maghahari sa bagong kaharian. Sa gitna ng katahimikan, nadama mo ang malupit na galit ng kakaibang espiritu. Ang kanyang tinig na naglalabas ng kidlat ay parang hangin na bumabalot sa bawat sulok ng baryo. Tila ba ang buong lamang lupa ay sumuko sa kapangyarihan ng espiritu na ngayon ay nagtataglay ng ritual. Nararamdaman mong nag-iba ang atmosfera sa paligid. Ang malakas na hangin ay nagiging mas matindi, at ang temperatura ay tila ba bumaba ng ilang antas. Nagkaroon ng malapalamigan at madilim na aura na nagpapahiwatig ng masalimuot na kapangyarihan. Ang mga bahay sa baryo ay naglaho sa madilim na liwanag, at sa paglitaw ng ilaw ng buwan, napagtanto mo ang kaharian ng dilim na bumabalot sa bawat sulok. Ang mga anino ay nagiging mas malalakas, at sa paglakad mo palayo sa puno ng balete, naririnig mo ang malamig na boses ng mga anino na tila ba nagdudulot ng malupit na takot. Si Sofia, na tila ba nawala na sa sarili, ay patuloy sa pagsanib sa kapangyarihan ng kakaibang espiritu. Ang mga mata niya ay nagiging mas dilat, at ang kanyang mga kamay ay parang nagtataglay ng masalimuot na lakas na nagmumula sa kabilang mundo. Ang mga residente ng baryo ay naglalakad na parang mga kaluluwa na naglakbay sa kabilang buhay.
Ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba, at sa kanilang mga labi, naririnig mo ang mga panaghoy na tila ba hindi maisambit. Sa pagtatangkang magsanib ang lihim na kapangyarihan ng kakaibang espiritu at ni Sofia, bigla itong huminto at bumaling ang kanyang mga mata sa iyong direksyon. Nadarama mong ang tingin niya ay tila ba nang hahanap ng kakampi o kalaban. Sa iyong panggugulo sa ritual, napagtanto mo na ikaw ay may taglay na kakaibang kapangyarihan na maaaring maging susi sa pagbabalik ng katahimikan sa lamang lupa. Ngunit alam mo rin na ito'y may mataas na presyo at maaaring ikaw ay mapanagot sa mga espiritu na nakatambay sa baryo. Habang inaatake ka ng takot, isang boses sa iyong isipan ang bumungad. Ihanda ang sarili mo. Tandaan mo ang kapangyarihan na kayang baguhin ang takbo ng buhay. Ipinaramdam ng boses na ito na kahit alam mong nakakatakot, ikaw ay may responsibilidad na gampanan. Nang muling magpatuloy ang ritual, nagbigay ka ng lakas ng loob sa iyong sarili at ipinamalas ang iyong kakaibang kapangyarihan. Ang iyong mga mata ay namutawi ng kidlat, at isang malakas na hangin ay nag-usbong sa paligid. Tila ba ang kaharian ng dilim ay nagdadalang galang, at ang malupit na galit ng kakaibang espiritu ay nagiging mas marahan. Sa iyong pag-aatake, napansin mo na ang ritual ay unti-unting nawawala, at ang kakaibang espiritu ay parang nanganganib. Ang mga anino ay tila ba nag-aatubiling lumapit, at ang malamig na hangin ay nagiging mas malumanay. Naririnig mo ang boses ni Sofia na tila ba unti-unting bumabalik sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagbabalik sa normal, ngunit ang pagod at takot ay mababasa sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakaroon mo ng kontrol sa sitwasyon, napagtanto mo na ang lihim na kapangyarihan ay hindi dapat maging sanhi ng karahasan. Sa halip, ikaw ay naging daan upang mapayapa at mapanatili ang katahimikan sa lamang lupa. Kahit na naging sanhi ng pag-asa ang iyong kakaibang kapangyarihan, hindi mo maipagkakailang ang ritual ay nag-iwan ng malupit na galit sa baryo ng lamang lupa. Ang kaharian ng dilim na tila ba nag-angkin ng lugar ay nagdulot ng takot sa puso ng bawat residente. Ang mga anino na dati tahimik na naglalakad ay ngayon tila ba nagdadala ng galit at pangamba. Hindi naglaon, nagsimula ang mga pangyayari na nagpapakita ng mga senyales ng diwa ng ritual na tila ba naglalakbay palibot ng baryo. Ang mga galangin na dati naglalakbay ng mapayapa ngayon ay tila ba nagdadala ng masalimuot na mensahe. Naririnig mo ang malamig na hangin na dumadampi sa iyo at ang mga boses ng mga anino na tila ba nagpapahayag ng di mapanagot na mensahe. Isang gabi, habang ikaw ay natutulog, napansin mo ang tila ba umuusbong na mukha ng isang bata sa iyong panaginip. Ang kanyang mga mata ay naglalaro ng kidlat, at ang kanyang munting tinig ay nagpapahayag ng pangako na hindi mo maipaliwanag. Nagigising ka sa gitna ng kakaibang galit na nagdudulot ng matindi at hindi maipaliwanag na pangamba. Sa paglipas ng mga araw, ang baryo ay tila ba napapalibutan ng dilim. Ang ritual ay nagdulot ng mga pangyayari na nagdadala ng kakaibang takot sa mga tao. Minsan, mapapansin mong ang mga anino ay nagpapakita ng kanilang sarili sa harap ng mga tahanan, na tila ba naghihintay ng anuman. Ang mga residente ng lamang lupa ay nagiging mas natatakot at laging nag-aalinlangan. Ang ritual ay nagdudulot ng kaharian ng dilim na tila ba hindi makapapayapa sa iyong kaharian. Naririnig mo ang mga kwento ng mga taga-baryo na natutulog na lamang sa araw at gising sa gabi, takot na masilayan ang mga anino na naglalakad-lakad. Isang gabi, habang ikaw ay naglalakad-lakad sa harap ng puno ng balete, napagtanto mong ang galit ng ritual ay nagbibigay daan sa mas malupit na kapangyarihan. Ang espiritu na iyong nagsanib kay Sofia ay tila ba hindi na kayang kontrolin.
Ang galak na nararamdaman mo ay tila ba nagdudulot ng panginginig sa kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang dilim ay bumabalot sa baryo, at ang ritual ay tila ba nagdulot ng masalimuot na puwersa na nagbibigay buhay sa kaharian ng dilim. Ang malupit na galak na nararamdaman mo ay nagiging mas matindi, at ang kanyang espiritu ay nagmumula sa kanyang katawan na tila ba naghahari na. Ang mga anino ay naglakbay sa gitna ng dilim, at ang hangin ay nagdudulot ng hiyaw na parang mga espiritu na nag-aalay ng kakaibang mensahe. Ang ritual ay tila ba nagdulot ng malakas na ulap na nagtataglay ng masamang espiritu, at ang baryo ay tila ba napapalibutan ng mga multo na hindi mapakali. Ikaw, na tagapagbantay ng kaharian ng lamang lupa, ay tila ba naiipit sa gitna ng dalawang puwersa. Ang iyong kakaibang kapangyarihan ay kailangan na muling gamitin upang pigilan ang masamang espiritu na nagiging sanhi ng karahasan sa baryo. Subalit, alam mo rin na ito'y tila ba nanganganib sa iyo at sa iyong kaharian. Nag-iisa at nanganganib, humarap ka sa puno ng balete, ang lugar kung saan ang lahat ng ito'y nagsimula. Sa malakas na hangin at malupit na espiritual na galak, handa ka bang itaya ang iyong sarili upang sagipin ang kaharian ng lamang lupa mula sa kamay ng dilim? Ang hangin ay biglang kumalma, at ang buong kagubatan ay naglaho sa kakaibang katahimikan. Sa dilim ng gabi, tila ba nag-iba ang oras at naruroon ka sa gitna ng isang espiritual na laban. Naramdaman mo ang presensya ng masamang espiritu na dumarampi sa bawat yugto ng ritual. Ang kanyang galak ay nagiging malupit, at ang buong baryo ay napapalibutan ng isang nakakatakot na enerhiya. Sa dilim ng gabi, napansin mo ang mga anino na naglalakbay papunta sa sentro ng ritual, tila ba nagdudulot ng kakaibang puwersa mula sa espiritu na iyong sinaniban. Tinungo mo ang puno ng balete, kung saan ang ritual ay nagmumula. Doon mo natagpuan si Sofia, na tila ba hindi na kayang pigilan ang kanyang sarili mula sa pagiging daan ng masamang espiritu. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang lihim, at ang kanyang mga kamay ay tila ba sumusunod na lamang sa agos ng kanyang kapangyarihan. Ang iyong kapangyarihan ay hindi na kontrolado. Sabi mo, ngunit wala itong narinig. Ang galak at takot sa kanyang mga mata ay naglalaro na tila ba nagiging bahagi na rin ng masamang espiritu na kanyang kinakalinga. Napagtanto mo na ikaw lang ang makapagliligtas sa baryo ng lamang lupa. Nang mapansin mo ang malapit ng pagtatapos ng ritual, dumating sa iyo ang isang matandang manggagamot mula sa baryo. May dala itong mga gamit na sa unang tingin, tila ba pangkaraniwang mga herbs at ritual na gamit. Tulungan mo kami, pakiusap mo sa matandang manggagamot, na tila ba may alam sa mga lihim na kakaiba sa mundong espiritual. Ngunit sa kanyang mga mata, kitang-kita mo ang takot at pangamba. Ang ritual ay naging daan ng masamang espiritu sa ating baryo, pahayag ng matandang manggagamot. Ngayon, tanging isa lang ang pwedeng makapigil sa kanya, ang isang sakripisyo. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa iyo ng malalim na pangamba. Alam mo na ang tanging paraan upang mapigilan ang masamang espiritu ay ang magbigay ng isang buhay, isang sakripisyo na magdadala ng katahimikan sa lamang lupa. Tinutok mo ang iyong mata kay Sofia, na tila ba hindi na naiintindihan ang mundo sa kanyang paligid. Ang kanyang katawan ay tila ba nagiging daan para sa masamang espiritu, at alam mo na ang pagpili ng sakripisyo ay magiging sagot sa lihim na mundong ito. Sa iyong pag-aalangan, bumaba ka sa puno ng balete na may kasamang matandang manggagamot. Naruroon ang mga anino, naghihintay sa gitna ng dilim. Ang masamang espiritu ay unti-unting lumalapit, tila ba natutuwa sa pagpapahayag ng kamatayan. Ikaw ang pinili ng ritual, sabi ng matandang manggagamot, at sa mga mata niya ay kita mong hindi ito madali para sa kanya.
Hindi mo na maitago ang sakit at pangamba sa iyong puso. Ang ritual ay patuloy na naglalaro sa paligid. Dama ko ang masamang espiritu kay Sofia, at sa iyong pangangailangan na iligtas ang baryo, napagtanto mong kailangan mong magparaya at magbigay ng sakripisyo. Nang makita mo ang mata ni Sofia, tila ba nagbibigay ito ng pahintulot sa iyo? Pinipilit mong pigilan ang iyak, at sa isang iglap, inihapag mo ang sarili sa harap ng masamang espiritu. Ang dilim ay bumabalot sa iyo, at naririnig mo ang mga hiyaw ng mga anino. Sa iyong pangako na pagsasanib ng buhay at kamatayan, isinakripisyo mo ang iyong sarili para sa kaligtasan ng lamang lupa. Ang iyong sarili ay unti-unting nababalot ng dilim, at ang masamang espiritu ay nag-aalok ng kakaibang hiyaw ng kasiyahan. Ang ritual ay nagtatapos, ngunit hindi ang inaasahan mo. Naririnig mo ang mga sigaw at panaghoy ng mga anino, at sa kabila ng dilim, nararamdaman mo ang isang malamig na hangin na parang nagdadala ng pang-aliw. Sa gitna ng mga sigaw, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit, nagdulot ng malakas na pagsabog na tila ba nagdadala ng liwanag sa buong baryo. Paglingon mo, napagtanto mo na ang ritual ay hindi nagtagumpay sa layunin ng masamang espiritu. Ang iyong sakripisyo ay nagbigay daan sa isang mas mataas na kapangyarihan na hindi natitinag ng kasamaan. Sa paglipas ng mga oras, nagbukas ulit ang mga mata mo. Hindi ka naruroon sa gitna ng dilim at takot, ngunit sa isang lugar na puno ng liwanag at katahimikan. Naruroon ka sa kaharian ng mga anghel at mabubuting espiritu. Sa pag-usbong ng iyong mata, nakita mo si Sofia, ngayon ay malaya na mula sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Ang mga anino ay tila ba nagpapasalamat sa iyong sakripisyo, at ang buong lamang lupa ay bumalik sa dati nitong katahimikan at kasaganaan. Ngunit, hindi mo napansin ang sarili mo sa kanilang mga halakhak. Ikaw ay nagiging bahagi na rin ng mga anino, isang tagapagtanggol at tagapagpabatid ng lihim na kaharian. Sa iyong pagkakasakripisyo, ikaw ay naging bahagi ng espiritual na pangangalaga sa lamang lupa. Ang baryo ay muling nagbukas, at ang mga tao ay nagbabalik sa kanilang mga tahanan na puno ng pasasalamat. Ang mga tanim ay naglago, at ang buhay ay nagbalik sa normal. Sa iyong pagiging tagapagtanggol, ang lamang lupa ay nahanap ang kapayapaan at kasiglahan. Ang iyong pangalan ay naging bahagi ng mga kwento at alamat sa baryo. Ipinagdiriwang kanila bilang isang bayani, isang alagad ng kagubatan at tagapagtanggol ng espiritu. Sa iyong pag-aalay ng sarili, ikaw ay naging sagisag ng wagas na pagmamahal at pagtatanggol para sa bawat nilalang sa lamang lupa. Sa pagtatapos ng iyong kwento, ang baryo ng lamang lupa ay nagsusumikap na itaguyod ang payapang pamumuhay, ngunit ang alaala mo ay nananatili bilang lihim na gabay at inspirasyon sa bawat isa. Sa iyo, ibinubunyag ang lihim na kaharian, at sa iyong sakripisyo, ang lamang lupa ay nagtagumpay sa kabila ng masalimuot na pangyayari. Ang iyong pangalan ay naglalakbay sa hangin, isang alaala ng tapang at pagmamahal para sa bayan. Sa iyong pag-alis, ang kaharian ng dilim ay napawi, at ang buhay sa lamang lupa ay nagpatuloy sa ilalim ng gabay ng espiritu at pagpapahalaga sa kaharian ng kalikasan. Sa kabilang banda, ang mga anino at mabubuting espiritu ay nagpapasalamat sa iyong walang katulad na sakripisyo. Sa kaharian ng lihim, ikaw ay pinararangalan bilang isang diwan ng kaharian, isang alagad ng kapayapaan at tagapagtanggol ng buhay. Ang iyong alaala ay sumisiklab, tulad ng bituin sa kalangitan, at naglalakbay sa mas mataas na diwan ng espiritu. Ito ang wakas ng kwento, ngunit ang iyong halaga ay mananatili sa mga puso ng mga taong iyong pinaglingkuran at pinagtanggol. Sa anino ng gabi at sa lihim na gubat,
ang iyong pangalan ay mananatili na may kakaibang lihim na pagmamahal at pagtatanggol para sa lamang lupa. Salamat muli sa inyong suporta. Please subscribe, like and share. Kwento ng Kaba.